ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Ayon po kay Profesor Pablo Manalastas ng Center for People Empowerment and Governance, may signal jammer man o wala, talagang magkakaroon ng failure of transmission sa araw ng halalan. Kung holiday nga lang daw po ay nagkakaroon na ng overloading sa cellphone service, lalo pa sa araw ng eleksyon kung saan sabay-sabay ang gamit ng mga cellphone. Samantala muli pong na-delay na naman ang pag-imprenta ng mahigit na 50 milyong balota na gagamitin sa ating halalan. Ito na ang ikalawang beses na naantala ang printing. Nagpapatrol, Ina Reformina. Gumagana na ang 4 na digital printers dito sa National Printing Office. Handa na rin ang mga papel. Ang mga training ballots iniimprenta na. Pero ang mga balota na gagamitin sa halalan, hindi pa nasisimulang iimprenta. Dapat January 25 pa ito inumpisahan. Ngayon, naurong na ito sa February 7. Dahil marami pang MRs na hindi nare-resolve. Ayon sa COMELEC, pag mas nakausad ang pagdinig sa disqualification cases, mas makukumpleto rin ang mga pangalan na ilalagay sa balota. Para sa seguridad, hindi rin daw mainam na masyadong maaga iimprenta ang balota. If we had started to print on February 31st, then we would have finished printing by April 19. That means that there would be several days that the ballots would be sitting there, really not moving, and that's not something that we are comfortable with. Sabi ng Smartmatic TIM, hindi na makakabuti kung masyado nang madidelay ang ballot printing. We cannot afford any other changes. We already received the data very late. Any other changes might imply more printers or additional costs. Base sa kontrata, nasa halos 1 bilyon ang halaga ng printing ng mga balota. Printing Office. Handa na rin ang mga papel. Ang mga training ballots iniimprenta na. Pero ang mga balota na gagamitin sa halalan, hindi pa nasisimulang iimprenta. Dapat January 25 pa ito inumpisahan. Ngayon, naurong na ito sa February 7. Dahil marami pang MRs na hindi nare-resolve. Ayon sa COMELEC, pag mas nakausad ang pagdinig sa disqualification cases, mas makukumpleto rin ang mga pangalan na ilalagay sa balota. Para sa seguridad, hindi rin daw mainam na masyadong maaga iimprenta ang balota. If we had started to print on February 31st, then we would have finished printing by April 19. That means that there would be several days that the ballots would be sitting there, really not moving, and that's not something that we are comfortable with. Sabi ng Smartmatic TIM, hindi na makakabuti kung masyado nang madidelay ang ballot printing. We cannot afford any other changes. We already received the data very late. Any other changes might imply more printers or additional costs. Base sa kontrata, nasa halos 1 bilyon ang halaga ng printing ng mga balota. Printing Office. Handa na rin ang mga papel. Ang mga training ballots iniimprenta na. Pero ang mga balota na gagamitin sa halalan, hindi pa nasisimulang iimprenta. Dapat January 25 pa ito inumpisahan. Ngayon, naurong na ito sa February 7. Dahil marami pang MRs na hindi nare-resolve. Ayon sa COMELEC, pag mas nakausad ang pagdinig sa disqualification cases, mas makukumpleto rin ang mga pangalan na ilalagay sa balota. Para sa seguridad, hindi rin daw mainam na masyadong maaga iimprenta ang balota. If we had started to print on February 31st, then we would have finished printing by April 19. That means that there would be several days that the ballots would be sitting there, really not moving, and that's not something that we are comfortable with.